1,000 taon ang nakalipas. Nag-travel ako na naging pinuno ng Dragon at Tiger Mountain. Ako ang ika-4 na henerasyon na Tayanshi. Pero tinusok ako ng mga taga-Dawismo gamit ang 81 suppressing nails. Ikulong ako sa isang kabaong. Ang aking dalisay na dugo ay ginawa pang espesyal na likido. At ipinahid sa mga soul nails. Dahil gusto kong gayahin si Zhang Daoling sa pag-asen kaya nabigo. Naging zombie na may violet robe ako. Para maiwasan ang gulo ng mundo, inihanda nila lahat ng ito. Buti na lang, na-activate ko ang sign-in system. Kailangan lang mag-sign in sa loob ng kabaong ng 1,000 taon tapos lalabas na ako. Pagkatapos ng oras na ito, araw ng paglabas ko. Pagkalabas ko, kakain ako ng maraming pagkain. Steamed lamb, beer pao, deer eyes, lahat papaksiw. Nan, mag-ingat kayo lahat. Ang target ng mga magnanakaw ng libingan ay dito. Hindi pwedeng hayaang masira nila ito. Kailangan nating hanapin sila. Grabe, ang sama ng mga taong ito. Palaging naghuhukay ng mga libingan. Simula nung dumating ang Weird Apocalypse, nagkaroon ng encounters na pwedeng kontrolin ang mga multo. Pero mahirap hanapin ang tamang weird entity. Mas madali ang maghukay ng libingan at gawing zombie. Laging may masamang plano. Mga magnanakaw ng libingan yun. Hulihin sila. Hindi pwedeng palampasin ang kasamaan nila. Andito na ang mga aso ng Bureau 749. Harangin sila. Mali, karaniwan umiiwas sila sa atin. Bakit di sila tumatakbo ngayon, sumasagot pa sila? Tamang-tama, hulihin natin sila. Heaven Eyes. Activate. Grabe ang amoy ng bangkay. Ano bang meron sa kabaong na ito? Sa dulo ng pila, may isang kabaong sa hukay. Tashu. Dapat harangin sila. Walang magpaiwan dito. Kung hayaan ang magnanakaw, agawin ang bangkay sa harap mismo. Mapapahiya ang Bureau 749. Bless you. Boss, napakatindi ng evil aura ng kabaong na ito. May ilang soul nails dito. Sobrang bagsik ng laman nito. Ito bang talisman ay mula sa Daoism? Boss, talagang hukayin ba natin? Nan, syempre, hukayin nyo lahat. Bilisan pa. 81 soul suppressing nails. Ang mga yellow papers at bakal na chain ay ilang daang taon na ang tanda. Sigurado, malaking zombie ito. Ngayon, nakikipag-deal na tayo sa weird mode contract. Mas malakas ako kapag mas malakas ang multo. Ganyang kadaming soul nails at talisman. Kung magpapakawala kayo ng ganyang bagsik na nilalang. Kung gusto niyong mamatay, pumunta kayo sa Deadly Valley. Hahaha. Pag na-contract ko siya, sino pa ang makakahuli sa akin? Pagdating ng panahon, unang papatayin kita, baga. Ang dami ng mga nails. Siguro ilang kilo na lahat ng to. Tingnan ko nga kung anong nilalaman ng malaking zombie. Oh. Bakit tao ang nasa loob? Posible kaya siya ang bangkay na hinahanap? Impossible. Mukha pa siyang bagong patay. Hindi nyo alam. Malaking zombie ito, tingnan nyo. Bilisan, harangin sila. Hintayin nyo muna akong mag-contract. Oh. Grebe. Nagulat ako. Hindi pa ako nagdidikit ng talisman. Bakit nagising na agad? Akala ko ang sistema ang magpapalabas sa akin. Hindi ko inasahan na mahuhukay pa ako ng tao. Habang maganda mood ko, lumayas na kayo ngayon. Papatawarin ko na kayo ngayon. Ang taas ng mushroom dito. Kakalabas ko lang, marunong na agad makipag-usap. Hahaha. Pag nakuha kita, tuturuan pa kita ng todo. Gagawin kitang sobrang malakas. Pagdating ng panahon, ako na ang unbeatable. Mag-contract sa akin, Ditsen. Bakit walang nangyari? Ba't hindi pa mag-contract? Impossible ito. Nilagyan ko na ng corpse talisman. Ba't nagagalaw ka pa? Isang talisman lang, akala mo makontrol mo ako. Mas masyadong mataas ang expectation mo. Hindi ko inakala na ganito kakalakas. Pero mas malakas ka, mas excited ako. Oy! Bilisan harangin siya. Salita ng salita, puro walang kwenta. Tuturuan mo raw ako. Pinagtiisan ko na nga, pati sapatos idinikit mo sa akin. Grabe naman yan. Kung may sakit ka, paano yan?
Kulong ng 1,000 taon. Nakakalanghap ng sariwang hangin ulit. Sige, mag-away pa kayong lahat. Walang pake sa akin. Si Twin Dragon ay third level encounter. Boss lang ang kayang lumaban. Kapag namatay ang boss, di rin kami makakatakas sa Bureau 749. Sama-sama kami dito. Walang takas talaga. Mabuti pang sumuko na lang. Mas maganda kung sabay-sabay tayong mag-contract sa kanya. Baka may magtagumpay. Sige. Laban na laban na. Oh. Inaamin ko na, kaagad na akong pahuli. Ayaw kong mamatay. Isang attack lang patay agad. Hindi ko nakita paano siya umatake. Anong klaseng weird entity siya? Di lang basta nag-away ang dami agad patay. Masyadong mataas ang risk ng uncontrollable. Caravan, Vincent, suot niya ang violet robe ng Tianchi Mansion. Huwag kayong gagalaw ng basta-basta. Ako na muna ang makikipag-ugnayan sa Tianchi Mansion. Alam ko. Ang style ng violet robe, mukhang katulad ng ancient Tianchi symbol ng 1,000 taon noon. Pero kung Tianchi siya ng mansion namin, bakit nakakulong siya sa kabaong? Sa ngalan ng Master, disipulo ang Tianyo nangangailangan ng tulong. May natagpo ang posibleng ancient Tianchi sa East Sea City Cemetery. Dead Runner, pakisuri ang identity. Taga Tianchi Mansion ka ba? Kailan pa siya dumating? Ano ang gagawin mo? Protect ang Tianyo lahat. Ano gagawin mo? Huwag kang kabahan. Since taga Tianchi Mansion ka, pareho tayong pamilya. Dapat tawagin mo akong pinakamatatanda. Unang beses ng pinakamatatanda makasalubong disipulo. Dapat may regalo. Tulad ng mga novel, ganyan ang style. Sign in 1,000 taon. Ang dami palang walang kwenta dito. Habang hinahanap ko, tingnan natin. Ang gamot mo, ilang daang taon na rin kaya ito sa ilalim. O, hindi maganda ang kulay na ito. Huwag kang lumapit. Di mo narinig na kapag binigyan, di pwedeng tumanggi. Said, kainin mo na. Evil spirit, kung haharap-harap kang gagawa ng masama, ano ang pinakain mo sa kanya? Syempre magandang bagay yun. Pampalakas ng talent na gamot, wala na rin ako masyadong stock. Ginawa mo na, nagdadahilan ka pa. Hindi pa palampasin ng Bureau 749 at Tianchi Mansion ang ginawa mo. Qianyuan North Battle. Leslie, akala natin magnanakaw siya. Nasa panig pala natin siya. Multo pa rin siya. Sa lahat ng weird entity, hindi pwedeng mag-relax. Delikadong tao, hindi pwedeng hayaang malaya siya. Captain, sobrang tindi ng lakas niya, hindi natin kaya sa laban. Kailangan ba ng tulong mula sa organisasyon? Nag-apply na ako ng ayuda. Sigurado, paparating na din ang mga Taoist Priest ng Tianchi Mansion. Basta alisin niya ang shield. Dito lang siya ibabagsak. Hindi pwedeng payagan siyang makalabas at maghasik ng gulo. Hahaha, huwag niyong intindihin, di ako kalaban. Ang harang na to ay hindi para pigilan kayo. Para pigilan ko lang sarili ko. Kakagising ko lang, hindi pa sanay ang katawan. Baka hindi ko makontrol ang lakas. Baka aksidenteng mapatay ko kayo. Ang lakas ng loob ng multo. Nagbabanta ka pa sa amin ah. Tanggalin mo na ang depensa mo ngayon. Ihahamon kita sa labanan. Bakit ang yabang mo naman? Ang weird mo. Anong plano mo talaga? Siyempre, tignan mo, dami kong mga henerasyon ng disciples dito. Nag-breakthrough na sila. Isasakripisyo ko pa ang mga tagapagmana ng Tianchi Mansion. Hindi ba humingi na kayo ng tulong? Kailan sila darating? Zhang Zaiwei, ika-77 henerasyon ng Tianchi Mansion. Pagbati, Lolo Master. Ako ang kapitan ng Squad 3, Donghai City ng 749 Bureau. Zanglong, saludo kay Lolo Tianchi. Saludo kay Lolo Tianchi. Saludo kay Lolo Tianchi. Malakas talaga ang multong ito. Hindi kaya ng squad namin. Kailangan ng tulong mo, Lolo Tianchi. Lolo Tianchi, panahon mo nang ipakita ang galing mo. Si Lolo Tianchi ang pinakamalakas sa Tianchi Mansion. Hindi ka na makakatakas ngayon. Hindi ko inakalang makikita ko pa si Lolo Tianchi. Pagbalik ko, magyayabang ako sa kanila. Ikaw ang kasalukuyang Tianchi. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw ang Tianchi ng Tianchi Mansion ng 1,000 taon na ang nakalipas. Okay, alam mo na. Takot ang mga junior na manggulo ako. Binabantayan nila ako. Buti na lang, dumating ka. Tara, umuwi na tayo. Di mo alam, 1,000 taon akong nakakulong sa kabaong. Grabe, sobrang gutom na ako. Kailangan maghanap ng best restaurant. Kung kakain ako sa labas, pwede ba charge sa Tianchi Mansion yon? Sorry, Lolo Master. Hindi kita madadala pabalik. May iba ka pa bang kailangan? Nagsaliksik na ako sa mga aklat ng Tianchi Mansion. Sinubukan mong tularan ang Master, pero pumalya ka sa Ascension. Naglagay sila ng mga soul nails para hindi ka maging corpse demon. Ginamit ang 81 soul nails. Ikaw ay nilagay sa kabaong. Hindi inakala nilang nag-corpse demon ka pa rin. Hindi ko alam paano ka nakalaya. Pero ngayon, end times na. Lahat nag-aalala.
Sa end times, kahit anong uno na malakas na multo pwedeng magdala ng kapahamakan. Mukhang harmless ka ngayon. Paano kung sumablay ka? Grabe, mapanganib ang maaaring mangyari. Bilang kasalukuyang Tianshi, naglalakas loob akong hilingin na bumalik ka sa kabaong. Ayos lang, bilang lolo master mo, test ko ang kakayahan mo. Yuha! Ay, parang may nakuha akong interesting. Hintayin mo, hanapin ko muna. Ayan, nahanap ko na. Saludo sa master. Tumayo na. Puro to mga nakuha ko sa 1,000 taon. Gamitin ko ito para ibigay sa'yo ang reward. 3 multo pa ang meron dito. Gano'ng karami ang naipon niyang lakas? Di ko makita ang kakayahan ng 3. Delikado talaga siya. Kapitan, gaano kalakas ang 3 multong ito? Huwag mo akong tanungin, di ko rin alam. Kapitan, ikaw ay 3rd tier ghost hunter na. Pero di mo pa rin makita ang kakayahan nila? Siguro lahat sila pang 4th tier pataas. Lahat sila tawag kay master na amo. Gaano kaya siya kalakas? Hindi dapat ako ang unang makipaglaban bilang master teacher. Ikaw muna ang sumubok sa 3 tauhan ko. Tama lang yan. Bakit puro babae ang multo niya? May special na hilig si Lolo Master. Hihi, langit at lupa, mystical sect. Pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Pagsasanay sa isang tribulation. Walang supernatural ability. Wow, ito ang Golden Light Spell ng Tianshi Mansion. Ang astig tingnan. Ang kapal ng Golden Light Spell na to. Mas malakas kaysa kay Sang Tianyu. Siyempre, siya ang kasalukuyang pinakamalakas. Nan. Master, yeah. Hihi. Di man lang makalapit. Lolo Tianshi, grabe ang lakas ng spell mo. Ang Golden Light ng Tianshi Mansion talagang kontra sa mga evil spirits. Ayos yan. Talo kami. Pinarusahan ni Master. Siya nga ang kasalukuyang Tianshi. Di ko kayo masisi. Magpahinga na kayo. Lolo Master, pasado ba ako? Pasado. Galing ang laban mo. May iba pa bang test, Lolo Master? Wala na. Pwede ka nang magpakita. Pakitaan mo nang galing si Lolo Master. Hihingi lang ako ng tips. Bagamat gusto kong gawin ito. Pero para sa kapayapaan ng mundo. Ika-77 henerasyon ng Tianshi Mansion. Tianshi Zhangzaiwei, hihilingin ko kay Lolo Master ang kamatayan. Utos ng kidlat, pula ang mga multo. Nakakaabot sa langit, nalulusot hanggang sa ilalim. Ito ang lightning summon spell ng Tianshi Mansion. Ginamit din ni Zhang Qianyu dati, pero hindi ganito kalakas. Ilang beses ko nang sinabi, ito si Lolo Tianshi. Ayos, magpapakita rin ako ng kakayahan. Langit at lupa, mystical sect. Pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Pagsasanay sa isang tribulation. Lahat natuto ng supernatural powers. Binibigkas niya ang Golden Light Spell. Talaga? Hindi ka marunong magpaliwanag? Dating Tianshi rin siya. Bakit pula ang spell niya? Nagkwentuhan kami ni Zhang Qianyu dati. May record sa aklat, kapag perfect ang training, magiging pula ang spell. Akala ko chismis lang. Nagulat akong totoo pala. Lolo Master, tandaan mo to. Sige, labanan na. Lahat lumabas sa cemetery. Hindi ito lightning spell. Ito na ang tribulation ng kidlat. Ang kidlat, sobrang laki. Hindi ko pinaniniwalaan na matatagalan ng Ancient Tianshi. Kahit Golden Light Spell pa yan, basta tinamaan ng ganitong kidlat. Walang spell na makakatagal. Libong taon na akong nagre-register. Alam kong malakas ako. Hindi ko akalaing ganito ako kalakas. Grabe, parang nasisiraan na siya. Tinanggal niya ang Golden Light Spell. Gagamitin niya lang ang katawan para salubungin ang kidlat. Siguro alam niyang talo siya. Gusto niya ng dignified exit. Ginamit niya ang spell para protektahan ang buong cemetery. Habang tinatanggap ang kidlat, nagagawa pa niyang protektahan ang ibang patay. Talo ako. Lolo Master, ano na talaga level mo ngayon? Tingnan ko lang, ang tawag dito ay hindi nabubulok na buto. Hindi nabubulok ang buto. Kapitan ng hindi nabubulok ang buto. Ano ang hindi nabubulok ang parching yan? Ayon sa sinaunang aklat, ang ranggo ng zombie mula mababa hanggang mataas ay puting zombie, berde zombie, itim na zombie, pulang zombie, lumilipad na zombie, at ang pinakamataas, hindi nabubulok ang buto.
Siya ang hindi nabubulok ang buto. Di ba kakalabas lang niya sa mundo? Anong level ng Ghost Infant ang hindi nabubulok ang buto? Hindi nga kaya ng 6 na antas na Grandmaster. Imposible yan. 6 na antas lang naman. Iba ang sistema ng pagsasanay sa templo ng Grandmaster kumpara sa mga encounter ng multo na tulad natin. Ang Grandmaster ay di hamak na mahina kumpara sa mga top mula sa kabundukan. Di mas mahina ang mga lampas 7 antas. Ang henerasyon ng henyo ay hindi basta-basta padalos-dalos. Paano kung matalo ito? Sumuko ang Grandmaster. Ni Grandmaster hindi siya kayang labanan. Sino pa makakapigil dito? Delikado ang multong ito. Kung pababayaan lang, hindi natin matatayang sakuna ang maaaring mangyari. Ang gamit ng Grandmaster. Malakas masyado ang Grandmaster na ito. Pero ang Bureau 749 natin, itinatag nga para labanan ang mga kakaibang nilalang. Tungkulin natin yan. Kahit matalo tayo, hindi dapat siyang pawalan. Sana unawain ni Grandmaster. Tama, kahit masira ang buhay, hindi pwedeng hayaang maghasik siya ng gulo. Akala nyo kaya niyong pigilan ako? Kapitan Zhang, relax muna mga kasama. Kanina nung naglaban, habang tinitiis ni Master Thunder ang Thunder Spell, nagawa pa niyang gamitin ang Golden Light Spell para protektahan ang mga labi sa buong sementeryo. Ganyang ugali hindi tulad ng mamamatay tao. Pero kakaibang nilalang pa rin siya, at siya ang pinakamalakas na hindi nabubulok ang buto. Hanggang ngayon, himatay pa si Zhang Tianyu. Walang nakakaalam kung anong balak niya. Kung gusto ni Master gumawa ng masama, nung naglaban kanina, tanggalin lang niya ang Golden Light Spell. Kapag tumama ang kidlat, pwede tayong lahat maglaho. Bakit pa mag-abala? Kakaibang nilalang pa rin siya. Kapag nagwala siya, hindi natin maipapaliwanag sa publiko at mga nakakataas. Garantisadong pangalan ng templo ng Grandmaster sa 1000 taon. Ako na mismong susubaybay sa Master. Pag meron siyang tiniyakang palatandaan ng pagkawala sa sarili, kahit halaga ng buhay ko, ay activate ko ang sikreto ng templo ng Grandmaster. At sabay kaming mawawala. Pinag-uusapan niyo sa harap ko ang sabay-sabay mamatay. Hindi ba yan bastos? Saka, kung gusto ko lumaban kayong lahat, hindi kayo sapat. Grandmaster, diretso lang ako ha. Tingin mo maniniwala siya? Saka ang kakaibang nilalang na to, binigyan pa si Zhang Tianyu ng hindi kilalang pil. Hanggang ngayon hindi gising si Tianyu. Totoo bang pinagkakatiwalaan niyo siya? At san nan. Ay, sarap ng tulog ko ah. Tianyu, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala, sobrang okay ako. Ngayon ko lang naramdamang puno ng lakas ko. At san enerhiya mo. Grabe, nag-breakthrough ka. Kapantay na ng antas stress na encounterer ng multo. Isang malaking antas ang tinataas mo. Grandmaster, anong nangyari? Bakit ka nandito? Wait, Master, huwag kang gagalaw muna. Makikinig lang sana kayo. Baka hindi kayo maniwala. Pero galing talaga sa matanda ang napakabuting pildoras ko. Pampataas kasi ng talento. Hindi lang ako nag-breakthrough. Pati ang kasanayan ko mas lumalim pa. Grabe ang lakas ng matanda at Grandmaster. Hindi mo kaya labanan. Huwag po kayong lalaban. Mga kasama, kahit kakaibang nilalang siya ngayon. Dati siyang matanda natin sa templo ng Grandmaster. Wala naman siyang nasaktan. Tumulong pa nga siya mag-breakthrough ako. Siguro mas mabuting pag-usapan muna natin. Matanda, Grandmaster. Ayon sa antas, siya yung master ko. Pero mahina lang boses ko. Wala akong dating sa kanya. Pakinggan mo ko. Huwag kang pipilit. Si Master ang kinikilala bilang pinakamalakas na Grandmaster sa templo ng 1000 taon. 1 kilos lang niya, tapos ka na. Ha 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 ha. Master, diretsohin mo na lang sana. Bakit kailangan pang dumaan sa suntukan? Ang dami mo kasing daldal. Boss, dagdagan pa ng 10 pang plate ng ox tripe. 10 plate ng beef na mataba pa. Ang takao ni Master at matandang Master. Sira ang bulsa ko sa kain nyo. Baka pwede naman kayong mag-ambag. Wala akong pera. Kap, baka maghati na lang tayo. Ikaw bayad ng kalahati. Kumain lang ako ng ilan. Kalahati agad ang dapat ko bayaran. Kami ni Master, di man lang nakatikim. Ni tubig nga, di uminom. Kayo ni matandang Master lang kumain. Dapat ikaw ang magbayad ng kalahati, di ba? Nakakainis ka, Zhang Tianyu. Pag umalis na sila, ako magtuturo sa'yo. Sige, ambag na ako. Parehas pala ng pills niyan sa binigay sa bata. Mukha namang may edad ka na. Medyo huli ka nang nagsimula mag-training. Yung anti-stress lang ang kaya mo. Gamitin mo to, makaka-breakthrough ka ng level 4. Aabot pa ang lakas mo hanggang 6 na antas. Binabayaran mo na rin ang kain mo. Isang super pill kapalit ng pagkain, Master. Talo tayo dito ah. Nakakain ka rin naman noon. Ang bait mo. Ikaw na lang tumalon dyan, using tirador. Kaya ko pa mag-train ulit. Iba naman yun. Tunay naman akong apo mo sa training. Pamilya tayo. Si Zhang Long, outsider yan. Sabi ng chief noon. Limited ang potential ko. Hanggang level 3 lang ang kaya ko. Maraming kayaman sa Bureau 749. Pero kulang ang contribution ko. O di kaya, kulang sa access. At di rin kasing effective ng meron ako ngayon. Pwede pa palang iangat ang maximum ko sa level 6. O Grandmaster, tingin mo may potential ako? Zhang Lao, kapal ng kilay mo ah. Epic fail ng Blood Moon Cult. Walang gagalaw. Blood Moon Cult.
Bakit sila nandito? Mamamatay na ba tayo dito ngayon? Ang lakas ninyong gumawa ng kalokohan dito sa city. Akala niyo walang bureau 749 dito. Isang matandang lalaki, 2 batang paslit, isang level 3 na inutil. Ako at ang aking guro level 4. Ganyan lang kayo, hahad lang sa daraanan ng kulto ko. Nagsasawa na ba kayong mabuhay? Patayin silang lahat. Ang tigas ng katawan niya. Umalis na ang bureau 749. Antas stress pa lang, lakas loob na lumalaban. Patayin lahat, huwag sayangin. Kalagkarin ang kaluluwa, gawing materyales. Dalhin ang katawan, gawing zombie. Araw-araw, tanghaling tapat. Ang tapang mo ah. Sinong hayop ka na nakikialam pa dito? Sumunod ka, para hindi ka na mahirapan pa. Pilitan mo pa talaga, gusto mo mamatay. Nagwawala na ang cross zombie. Yan ang gawa naming guro. Level 4 itim na zombie. Kapag nagwala, halos level 5 na. Kayang-kaya mong harangin, di makakain ng maayos kahit kailan. Lakas naman ng payat na pipeline performer na to. Malakas pala siya. Akala mo ba, mababasag mo ng plato ang guro ko? Ang zombie, likas na matibay. At ito'y nasa 3 yugto na, black armor pa. Bobo. Hinahanap mo si Deathmaster para patayin siya. Ah! Yung utak ng zombie ay basag na. Basag ang utak. Anong kalokohan yan? Ah! Sino ka ba? Yung mga ninuno mo, kami ang Blood Moon Sect. Gumagawa ka ba ng gulo? Kahit kaninong pamilya ka pa. Ngayon, hambog ka. Lumuhod ka gamit ang 2 kamay, pumunta ka sa 749 para maparusahan. Papalampasin ka namin. Akala mo sigurado kang panalo sa amin. Gumamit ka lang ng kung anong maliit na trick para matanggal ang aming master. Akala mo mapapalusutan mo kami. Ah, itong Soul Devouring Banner. Ilang tao na ang pinatay ninyong mga Dark Cultivator. Kilala mo na, di ka pa susuko. Ah, paano ka nakalapit dito? Ah! Pag-uwi mo, ipanalangin ka na lang. Yung restless soul mo. Ginamit ni Grandmaster ang Golden Light Spell bilang lubid. Ang pag-control ni Grandmaster sa Golden Light Spell. Ganito nakataas. Sino nagsabing si Elder ang number 1 master sa 1,000 taon? Di mo pwedeng ikumpara kay Grandmaster. Pagbalik mo, sampalin mo sila ng malakas. Ang Patriarch gusto lang kumain ng hotpot. Sila ang pilit ng gugulo. Si Captain Chang at Ancestor Lu ay classified. Huwag kang magtanong, sundin lang ang utos. Hindi ko inaasahan. Zhang Long, kilay mo makapal, sincere ka pa. May potential kang maging sipsip. Mukhang mahina pa ang pagkakabugbog sa'yo. Ano bang alam mo? Yan ay pagmamahal ni Elder at Grandmaster sa King. 1,000 taon na akong di kumakain. Halos mamatay na ako sa gutom. Amitabha, ang lakas ng aura ng multo dito. Kung sino ka man, magpakita ka na agad. Master, wala nang kababalaghan dito. Nga, Master, may ilang bayani na ang tumulong kanina. Imposible, hindi pa nawala ang ghost aura dito. Mayroon pang nagtatagong kababalaghan. Hindi ba naalis na ang lahat ng weird? Sa tingin ko, gusto lang ng monghe na gamitin ang dahilan ng pagpapalayas ng demonyo para lokohin si manager na magbayad. Manager, huwag kang paloko. Ngayon talaga, kahit sino na lang, nagpapanggap pang monghe para manloko. Master, wala talagang multo dito. O, ito ang bayad. Nan. Akala mo maluloko mo sila, pero di mo ako maluloko. Agad kong nakita na di ka tao. Master, tama na. Niligtas kami ng bayani kanina. Hindi siya masama. Master, nagkamali ka ng hinala. Sa tingin ko, scammer lang itong monghe. Tumigil na kayo. Basa ang katawan niya. Kahit natatakpan ng magic, di ka makakalusot sa third eye ko. Ayon sa suot nyo, taong Tianshi Mansion kayo. Yitidi, nakikipagsama na ang Tianshi Mansion sa mga zombie ngayon. Nakakahiya sa Daoist, Buddhism at Daoism, laging nag-aaway noon pa. Di ko inakala matapos ang 1,001 taon. Ganyan pa rin ang Buddhist trainees, di pa rin marunong lumugar. Ang masama, mananatiling masama. Wala nang dapat pag-usapan. Ngayon, dapat nang maglaho ang kaluluwa mo. Nan, gusto mo talaga ng laban. Sige, laro tayo. Nan, hindi makitang ang amo. Ang lakas ng multong ito. 3 agad ang kinontrata mo. Ganito kalalakas ang mga evil spirit mo. Lalong hindi kita palalampasin. Huwag kang magyabang, monghe. Kakain pa si Master. Lumabas na tayo, maglaban tayo. Aasikasuhin ko muna to. Saka na sila kukuha. Huwag mong subukang tumakas. Na-target na kita, di ka na makakatakas. Nan. Three-headed, 6th-level demon. Ang tindi ng mga dala nyo. Pero hindi kayo match sa akin. Ay, Zanil. Sige, subukan natin. Nan.
Dakilang Dragon King, dakilang mantrang Panginoon ng Budha. Bara-bara emptiness. Ah! Ang lakas ng mongheng ito. Simula nung lumabas tayo, wala pa tayong nagagawa. Huwag natin siyang hayaan gambalain si Master kumain. Sige, atakihin siya. Nan. Mamamatay ka na, Vajra Demon Suppressing Seal. Ah! Sama-sama na, kung hindi, di kakayanin. Pabibo ka pa sa simpleng trick. Nan. Anong magic ginamit mo? Gusto ko lang kumain ng hotpot. Isa-isa kayong nanggugulo sa akin. Handa ka na bang mamatay? Napakalakas ng ghost aura mo. Sa lahat ng nakita kong multo, ikaw ang pinakamakapangyarihan, Dragon King. Pinakamataas na Ksitigarbha, dakilang mantra ng badhas. Demonyo pumasok sa kasuklam-suklam na kawalan. Tumutulong ka sa ascetic cultivation ko. Itong demonyo na to, lakas ng katawan niya. Dapat kitang tapusin. Impossible. Ang aking Vajra Demon Suppressing Form. Bakit mo nasira agad? Heh. Ano ka ba talagang klase ng halimaw? Totoo, isa nga akong halimaw. Isang zombie na nabuhay ng libo-libong taon sa kabaong. Kahit zombie ka man, hindi ka dapat may ganitong matinding lason. Naglakbay na ako sa iba't ibang lugar. Napakarami ko nang nakita ng mga halimaw. Pero ngayon lang ako nakakita ng tulad mo. Nagamit ang katawan ay nabasag ang lihim na teknik ng Jingo ang Temple. Yung ipinagmamalaki naming Jingo ang Temple na breaking the body technique. Hindi ka man lang nasaktan dito. Ano ka ba talaga? Hindi ba sinabi ko na, isa akong zombie? Ako ang pinakamatibay na klase ng zombie, ang buhay na buto. Buhay na buto. Pinakamataas na antas ng zombie ang buhay na buto. Kaya't ganun kalakas ang katawan mo. Kung ganun, lalo't hindi ko dapat palampasin ka. Nasa aklatan ng Jingo ang temple ang nakasulat. Kapag ang buhay na buto ay walang natanggap na sikat ng araw o buwan, hindi matutunaw ang mga buto. Kapanganakan nito ay malamalas para sa mundo. Minsan lang dumating, lahat magdurusa, para sa mga tao. Bubuwis buhay ako para mailigtas ka. Mahirap magpakabuti. Bakit kailangang ipagsapalaran ang buhay para dito? Hindi ito maliit na bagay. Malaking bagay ito para sa lahat. Sir, bakit handang magbuwis ng buhay ang monghe na ito? Grabe ang lakas ng presensya niya, nakakakilabot. Si Fahai ay mataas na monghe ng Jinguang Temple. May kapangyarihan ng ika-6 na antas. Tinulungan niya na kami sa paglutas ng mga delikadong kaso. Sadyang masyadong sarado ang isip niya. Napakabata pa ng mongheng ito, pero may ika-6 na antas na lakas. Talagang bihira na iyon. Pero masama talaga ang kanyang ugali. Hindi makakaabot ng mas mataas na antas, maliit na bagay lang iyon. Ang kinakatakot ko, baka lamunin siya ng sarili niyang paniniwala. Halimaw, mamatay ka. Paano mo to nagawa? Nagulat ako na napaabot mo ako sa pagsunog ng spirit source ko. Walang hirap yan, pure brute force lang yan. Ang lakas mo ngayon. Mas malakas ka pa sa pinagsamang 3 demonyo ko. Bakit hindi gamitin niyang lakas para labanan ang totoong masasama? At protektahan ang mga tao. Sayang kung dito ka lang mamamatay. Ikaw ang pinakamalaking demonyo na nakita ko mula noong lumabas ako sa mundo. Kung mapatay kita, mas marami akong maliligtas. Totoo ba yan? Kayong mga monghe, wala talagang pinagbago. Sa tuwing pupuksa ng halimaw o demonyo, ang lakas ng mga sigaw nyo, pero hindi nyo iniintindi ang buhay ng ordinaryong tao. Ito na ba yung sinasabi mong pagliligtas ng marami? Alis na! Para puksain ako, napinsala ang mga inosente sa pampublikong lugar. Samantalang yung sinasabi mong demonyo, ako pa yung nagligtas sa mga masasagasaan mo sana. Tayo dalawa, sino ba sa atin ang mas mukhang demonyo? Ako ang tagalinis ng demonyo. Matanda, Ginoong Zhangzawe ng Heavenly Master Mansion, pwede ba akong magsalita? Pakisabi sa mismong Heavenly Master. Kung alam kong nandito ang Heavenly Master, hindi sana ako nagpakita ng lakas. Pasensya na, naging pabigla-bigla ako. Hindi masamang espiritu si Master Ancestor. Siya ay dating Heavenly Master ng Heavenly Master Mansion. Naging zombie lang dahil nabigo sa tribulation. Pero hindi siya nawala sa tamang isipan. Master Fahai. Ako si Zhang Long, leader ng 3rd Investigation Team ng Donghai City. Tinulungan kami ni Ihizhang na sugpuin ang magnanakaw ng libingan. Zombie nga siya, pero hindi siya masamang nilalang. Sa totoo lang, nakipaglaban na ako kay Master Ancestor. Hindi ko siya kayang talunin.
Ikaw pa naman ang tinatawag na Heavenly Master ng mansion. Pinakamalakas na Heavenly Master sa loob ng 1,000 taon. Ni ikaw, hindi mo siya matalo. Pinakamalakas na Heavenly Master. Huwag kang magbiro, isang salita lang ang masasabi ko. Kung gusto man talagang gumawa ng masama ni Master Ancestor, siguradong wala nang makakapigil dito sa mundo. Kahit buhay at kamatayan mo, isang utos lang niyang baliktarin. Monghe, yung nararamdaman mong malademonyong ki, dahil yan sa mga tao ng Blood Moon Cult na nagkagulo. Naayos na silang lahat ni Master Ancestor. Maaari akong magpatotoo. Nandito ang tao sa opisina namin. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong tanungin. Hindi mo pa ba naiintindihan? Walang masama o mabuti sa kapangyarihan mismo. Depende yan sa gumagamit nito. Nagkamali ako. Kailangan kong bayaran ng buhay ko. Tama ang sinabi mo. Walang mabuti o masama ang kapangyarihan. Hindi ako marunong gumamit nito ng tama. Iiwan ko na ang lahat ng lakas ko bilang parusa. Sabi ko na nga ba, magaling ang batang monghing ito. Pero bakit napakasama ng ugali mo? Masama na nga ang ugali mo. Bakit ka pa napakakitid ng utak? Kung gusto kitang parusahan, pwede kitang patayin agad. Hindi ko na nga pinapalaki ang issue eh. Bakit di ka pa tumigil? Ano pa dapat gawin ng monghing ito? Pakisagot na lang po. Ang galing mo, bakit hindi na lang gamitin yan laban sa masasama at mga gumagawa ng kababalaghan? Kailangan talagang ipagsapalaran ang buhay. Ang daming masasamang tao sa Blood Moon Cult. Patayin mo na lang sila. Pero nasunog ko ang spirit source ko kanina. Parehong napasama ang katawan. Kahit bumalik ang dati kong lakas, hindi na rin kalahati ng dati. Hindi ba sugat lang yan? Kaya kitang pagalingin, sandali lang. Salamat sa malasakit mo, pero kung ang spirit source ang nasira, kahit pinakamakapangyarihang gamot ng Budismo, mahirap gumaling talaga. Anong amoy yan? Ang hirap ng pakiramdam. Kung gusto mo akong parusahan, Tiyong Master, pwede mong gawin ngayon. Bakit magpapakahirap pa? Grabe, gumaling ako ng buo. Kahit antas ko, tumaas pa ng konti. Ano yung pill na binigay mo? Tenfold Miracle Pill. Hanggat buhay ka, lahat ng kulang, mapupunan yan. Ang lakas ng epekto ng pill na to. Kahit sa Budismo, inaalay yan sa templo. Ni ako, di kwalipikadong makita yan. Pinagamit mo pa talaga sa akin. Ang gamot para gamitin. Ang hindi ginagamit, pampaporma lang yan. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Huwag ka nang maging tanga ulit. Gumupit ka pa ng mas maraming masama, mas marami kang matulungan. Ngayon ko lang naintindihan. Grabe pala ang dami kong pagkakamali noon. Akala ko, mula bata pa ako, nagliligtas ako ng mga tao. Pero kumpara sa'yo, isa lang akong isdang maliit sa balon. Wow! Uy, bakit nakapag-breakthrough si Big Monk? Salamat sa system rules. Ngayong narinig ko ang sinabi mo. Alam ko na ngayon ang dapat kong gawin. Tara, gawin na natin ang tunay na gawain. Kailangan ko na rin kumain ng hotpot. Sir Zhangtian daw. Sa ibang bahagi ng lungsod ng Heavenly Master, nagkakagulo din ang Blood Moon Cult. Kailangan ko ng tumulong ngayon. Iiwan ko na kayo dito. Master Ancestor, Master, tutulong ako kay Zhanglong. Zhanglong, hintayin mo ako. Amitabha, malaking utang na loob ito. Babalikan kita balang araw. Ngayon, laban muna sa kasamaan. Master Ancestor, andito ako. Hindi ako pwedeng manood lang. Tutulong din ako. Sige na, sige na. Huwag kang mag-alala, di ako aalis. Dito lang ako, nagha-hotpot. Kung may mangyari, susunod ako agad. Nasaan na yung boss? Umuwi na siya para magtago. Gusto ko lang mag-hotpot. Bakit ang hirap naman? Ah, 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 may problema, may nangyari. Sinabi ninyong kayang kunin ang Donghai City. Ngayon, patay na lahat ng miyembro. Sino magpapaliwanag sa akin kung anong nangyari? May mga 6 na baitang na dalubhasa ang namuno sa aksyon ng pinuno. Pinakamalakas sa Donghai City ay si Direktor 749, 6 na baitang lang. Dapat hindi tayo pumalpak. May trader ba sa atin? Gusto ko kayong 4 mismo ang mamuno. Pumunta sa Donghai City at manghuli ng kaluluwa. Pag pumalpak ulit, lahat kayo papasok sa soul banner ko. Pag ayos na, pwede ba kaming mag-hotpot ulit? Esan, ay naku, may nangyari, lolo. Ikaw lang ang may nangyari, di mo ba alam magsalita? Esan, oh, Ginoong Zhang. Pakitingnan muna ito.
Ang lalakas ng loob niyo na patayin ako. Blood Moon Sect, humanda kayong gumanti kami. Papaliguan namin ng dugo ang Donghai City. Sino yan? Ang yabang naman niya. Lolo, siya ang pinuno ng Blood Moon Sect. Napakalakas niya, di natin matansa. Gaano kalalim, mas malakas pa kay Monk at kay Lolo teacher mo? Hindi sigurado. Lolo, kagigising niyo lang, di niyo pa masyado alam ang sitwasyon. Kakaiba nga, ang daming kultong masama matapos ang apocalypse. Pinakamalaki dyan ang Blood Moon Sect. Nagmamarka sila ng pulang balabal at pulang maskara. Ang lider at 4 na tagapagtanggol ang mga opisyal. Ang 4 na tagapagtanggol, puro ikapitong baitang daw. Ang lider, wala pang nakakita na lumaban siya. Walang nakakaalam kung lalaki o babae siya. Grabe naman, kahit gaano pa kalakas, kulto pa rin sila. Kayong Bureau 749, di ba kayo makabuo kahit ilang ikapitong baitang? May 7 DA tire kami, may 8 DA tire din, pero sobra dami ng dapat asikasuhin. Sobrang hiwa-hiwalay kami. Ang pinakamataas sa Donghai City, 6 DV tire lang na direktor. Kami, na mga maliit na kapitan, hanggang ika-4 na baitang lang. Ang mga opisyal ng Jakuya Sect, di nagpapakita ng totoong mukha. Bihira ring umatake ng kusa. Matagal na kaming naglalaban, di pa rin namin alam kung nasaan ang base nila. Pinakamahirap pa, kulto silang sumasamba sa matandang ninuno. Buong sekta, puro gumagawa ng zombie. Bawat tagapagtanggol, may sarili silang 7th Tire Flying General. Kapag dumating ang alinman sa kanila, parang dalawa na agad ang 7 DV tire na kalaban. At may leader pa silang di alam ang lakas. Isang kulto na puro zombie ang ginagawa mula taas hanggang baba. Yung matandang ninuno na sinasamba nila, zombie rin siguro. Pinakamalakas na zombie, si Lolo walang buto. Baka ikaw pinapaniwalaan nila? Ay, hindi siguro. Ako ay naging zombie lang nang ipasok sa kabaong. Babalik ba tayo ngayon sa templo ng Master? Sa tingin ko, dapat tayong mga cultivator ay pinipili ang tama. Ginoong Zhang, kakakuha ko lang ng utos mula kay Direktor. Imimbitahan kayong magkita ni Master. Tigilan nyo na drama nyo, diretsuhin na lang, anong kailangan? Para labanan ang Blood Moon Sect. Gusto ng direktor na manatili kayo pansamantala sa Donghai City. Siyempre, babayaran kayo ng Bureau 749. Sige, sabihin mo sa kanila, Direktor, tinatanggap ko. Boss Zhang, di ko pa nabanggit ang kondisyon. Pwede na yan mamaya, zombie katawan ko ngayon, pero tao ako noon. Dating high priest sa templo ng Master. Yun lang at zombie na ako. Dapat lang, di ko matatanggap na may masaktan ng ganun. Esan, pero dapat bayaran nyo kami. Huwag kayong mandaya dahil kung hindi. Hala, kahit pagsamahin nyo buong Bureau 749 ng Donghai City, useless laban sa inyo. Hahaha, may master pa naman kami dito. Sino ba mga ngahas na di magbayad sa inyo? Sugod. Gabi na, kunin ang Donghai City. Gamitin ang dugo mula sa Donghai City para gawing soul banner ng sekta. Aba, naglakas loob talaga kayong dumating. Since dumating na kayo, huwag na kayong magtangka umalis. Na, nasaan ang mga zombie na binuhusan ng dugo? Ni isa, di makita. Uwi muna ako, kayang-kaya nyo yan. Dumating na si Director Wang, huwag kang tumakas. Na, makapatay ng 749 Bureau Director, malaking karangalan yan. Sakto, makapatay ng 4 na tagapagtanggol ng Blood Moon, malaking karangalan din. Director Wang, tigilan mo na yung drama. Bago kami dumating, nag-imbestiga na kami. Walang anino ng ambush dito. Sumuko ka na lang. Ganun ba? Paano nangyari ito? Tinignan nyo paligid, pero check nyo ba ang langit? Ha? Eh, ilang libong zombie ang nakatago sa ilalim ng High City. Grabe, laki ng plano nito. Kung wala ako, ang walang buto. Siguradong patay na Donghai City ngayon. Sino yan? Leslie. Mamatay na sana. Bakit nandito ang master ng templo ng master? Anong antas na kaya ng matanda? Kaming 4, di kayang lumaban dito. Bakit kami lang tinamaan ng kidlat? Di tinamaan si Little Chrysanthemum. Curious ka? Ang lightning talisman mula sa templo, sobrang effective. Bakit di pa nagpapadala ng signal ang mga tao sa lungsod? Pag tumagal pa, ubos lahat. Takbo na lang kaya tayo. Saan tayo tatakbo? Kapag tumakas ka ngayon, bukas, papatayin ka ng leader. Di namin siya kilala, pero kilala niya kaming lahat. Gamitin ang blood escape, tumakas papasok sa lungsod. Pag nakapasok na tayo sa lungsod, maraming tao, magulo ang paligid. Kahit si Master, di na tayo mahuli. Hihi. Ha? Patayin silang lahat. Ang tagal niyo naman. Matagal ko na kayong hinihintay. Sino ka? Ang lakas ng loob mong patayin ang tauhan ng Blood Moon Sect. Ang tapang mo. Huwag ka na magyabang. Diretsuhin na natin. Gamitin niyo na lahat ng alam ninyo. Pag dumating si Zhang Zaiwei mamaya, siguradong mamamatay kayo.
Bahala na, laban na lang tayo. Kahit dumating si Zhang Ziwei, di niya masasalba Dong Hai City ngayon. Esan? Eh, hahaha, ang laki ng puwersa ngayon. Kahit si Master, di na ito mapipigilan. Akala niyo ba pag in-ambush niyo kami, panalo na? Dong Hai City, sigurado kayong mawawala ngayon. May iba pa kayong paraan? Malapit na kayong mamatay, nagyayabang pa kahit tapos na. Pag nagkalat ang zombie, tingnan ko na lang kung matatapang pa kayo. CJ, hindi ito possible. Paano niya nagawa yun? Bakit lumuhod ang mga zombie ng aming sekta? Suot niya ang uniforme ng tagaturo na lilang robe. May today's mask ng pera sa mukha. Ano ba talaga siya? Yung zombie na nakalilang robe ay may pagkakakilanlan ng Taoist. Tagaturo ba siya ng mansyon? Hindi siya gumalaw simula't simula. Baka mahina lang siya. Bakit di na lang natin siya unahan? Hey hey hey. Paano niya napigilan ang atake naming apat? May pangdepensa siyang gamit. Napinsala na ba utak niyong mga kulto? Iniwan ako dito ni Zhang Ziwei. Baka naman malakas lang talaga ako. Matigas pa rin ulo mo. Tigilan mo na at atakihin ng todo. Huwag magpigil. Hey yo. Ganito lang pala galing nyo. Gusto nyo pa akong sorpresahin. Yeah. Gamitin ang flying zombie array para ikulong siya. Walang flying zombie. Sino pupunta kay matandang tagaturo? Wala na sa atin yun. Hulihin muna natin ang batang to bilang bihag. Hey. Nasaan ang flying zombie? Ba't walang reaksyon? Nan. Pati Seven Worlds Flying Spear napunta pa sa kanya. Ano ba talaga siya? Gamitin ang One Shay Order, dali. Di makuha ulit ng One Shay Order ang control. Sabay tayo, gamitin ang Bloody Evil Array. Nan. Yun lang ba? Naghihiwalay na. May iba pa ba kayong moves? Lahat ilabas nyo na. Anong klaseng lakas to? Ayan lang ba talaga kaya nyo? Itong kapangyarihan na to, isa kang zombie. Paano naging matalino ang isang zombie ng ganyan? Pati ang flying zombie ng sekta namin, hindi ganyan kataas katalino. Immortal Bone ba yan? Immortal Bone, pinakamataas na uri ng zombie. Marunong pala kayo, ang sinasamba ko ay ang sinaunang master. Ikaw ang Immortal Bone. Ikaw ang pinakamataas sa linya ng masters. Matagal na kitang hinahanap, malakas ka talaga. Sumali ka sa Blood Moon sect namin. Lahat susunod sa'yo rito. Ganyang kulto na ng bibiktima, gusto niyo pa akong isama? Hindi ko kayo sinasamahan. Maghinay-hinay ka, Master. Ang leader namin ay mahirap sukatin ang lakas. Kahit ikaw pa ang Immortal Bone. Malay mo, di mo naman siya kaya. Sumama ka sa sekta. Magkaisa tayo. Walang tatalo sa tin. May tagong kaalaman ang sekta. Bakit ka sasama sa mansyon ng tagaturo at 749 bureau? Sila, tingin pa rin sa'yo iba ka. Tapos na ba kayong magsalita? Kung tapos na, umalis na kayo. Punong leader ng Blood Moon. Sandali lang, leader. Tulungan mo kami, leader. Leslie, ang tapang mo hamunin ang sekta namin. Gagawin kang zombie ng aming leader, para makaganti sa amin. Immortal Bond. May ganito talagang nilalang sa mundo. Grabe, napaka-arogante ng zombie na to. Pumatay ng miyembro ng sekta. Tumanggi sa sekta. Leader, gumalaw ka na. Gantihan mo kami, leader. Palpak trabaho, laging talo at namamatay ang tauhan. Para saan pa kayo dito? Ano nang ibig mong sabihin, leader? Iisang pinagmulan ang sekta natin. Gusto mo bang sumali? Gusto kong mamuno kasama ka. Maghahati tayo sa mundo. Ang isang kulto lang ay di karapat dapat maging katuwang ko. Hindi ka pa ba gising? Malakas ka, pero bilang zombie, sunod ka pa rin sa mansyon ng tagaturo at 749 bureau. Matutulungan ka ng sekta para maging malaya. Hahaha, anong kinatatawa mo? Akala mo ba kontrolado ako ng iba? Paano kung walang sinumang kayang mag-control sa akin? Huwag kang magbiro, matanda ng tagaturo, pinuno ng mundo. Kahit ako, hindi ko siya kayang talunin, halimaw. Isa lang itong imbakan kong anyo, dinid magalit, matandang tagaturo. Kung sasama ka, pwede kang humiling ng kondisyon. Pag sumang-ayon ka, yang apat na iyan, paunang regalo.
Leader, tulungan mo kami. Hindi mo kami pwedeng bitawan. Ikaw ang kasalukuyang leader. Tapos kami ang pinabayaan. Lahat yun para sa'yo. Ano mang kailangan ko, kukunin ko. Huwag kang mayabang. Kalabanin ang sekta. Isipin mo ang consequences. Gusto kong makita anong consequence mo. Malakas ka nga. Pero kung gusto kong umalis, walang makakapigil sa tao ng mansyon ng tagaturo. Di natatakot mamatay. Nakakatakot ang lakas dito. Blood Moon Leader yan. Anong balak niya? Sino yan ang tapang habulin ang Blood Moon Leader? Parang lightning technique ng tagaturo. Matanda ng tagaturo ba ang pumunta? Dalawa ang kidlat. Sino ang isa? Hindi pa tapos na one-hon banner. Patay na kulto. Walang tao dito. Mukhang pansamantalang base lang ito. Ang yabang ng mga salita. Pero mabilis tumakbo. Blood Moon Leader. Sa susunod na kitaan, ikaw ang mamamatay. Dalawang tagaturo. Ligtas na ang crisis sa Haicheng. Maraming salamat sa tulong, tagaturo. Nakawala ang Blood Moon Leader. Ito lang ang natira. One-hon banner. Patay itong kulto. Master, kung di nasira to, baka magkaabala pa kami. Nakontrol ko na ang one-hon banner. Di na makakaperwisyo. Pagbalik sa mansyon ng tagaturo, papalampasin ang mga kaluluwa dito bago ayusin. Nakontrol ko na ang mga zombie sa city. Sa loob ng 3 araw, dapat may tumanggap na. Tungkol sa Blood Moon Leader. Sa susunod, papatayin ko siya. Bahala na ang tagaturo. Esan. Tagaturo. Regalo ito ng Bureau. Maaari mong gamitin ang lahat ng resources ng 749 Bureau. Yun lang naman gamit ng token na yan. Di rin kaya ng Bureau magbigay ng maganda na gamit. Sige, tapos na. Mamili ka. Yung natira, sa imbakan nyo ilagay. Maraming salamat, Master. Master, di pa kayo bumabalik ng 1000 taon. Baka gusto mong umuwi muna. Pwede rin. Uwi muna tayo. Buong Haicheng 749 Bureau, posas na kay tagaturo. Missing si tagaturo ng ilang araw. May balita na ba? Nagbalita ang apprentice. Sinabi nilang pumunta siya sa Haicheng. Anong gusto mong sabihin? Parang di makadiretso. Sabi nila, kasama ni matanda ng tagaturo ang zombie. May ganun ang posibilidad ba? Ang mansyon ng tagaturo ay tunay sa Taoism. Paano tayo sasama sa zombie? Kung kumalat to, nakakahiya ang mansyon natin. Baka pinilit lang si matanda ng tagaturo. Sa lakas ni Zhang Zaiwei, sino kayang pumilit sa kanya? Elder, delikado. Nagpapanik lahat. Saan ang disiplina nyo? Sa labas, sinasabi raw nakakampi natin ang kulto. Maraming kapataoist ang nagagalit sa atin. Naglalakas loob silang questionin si matanda ng tagaturo. Tapang ng mga yon ha. Elder, kalma lang. May kakaiba dito. Ang matandang Grandmaster ay malinis ang hangarin. Walang dapat ikatakot sa opinyon ng iba kung tama ang upo. Kung siya nga ang may sala, hindi pa huli ang magalit. Napaka-imposible niyan. Pagbalik niya, siguradong tatanungin ko siya. Kung nakikisama siya sa mga zombie. Hindi na siya karapat-dapat maging Grandmaster. Grandmaster, Patriarka. Pwede bang dahan-dahan sa susunod? Kung mahina, dagdagan ang training. Kung di magaling, mag-practice pa ng luto. Maligayang pagbabalik, Grandmaster. Maligayang pagbabalik, Grandmaster. Walang perlu, huminto na. Ito ay banal na lugar ng Daoism. Bawal pumasok ang masasama. Dakilang matanda, nagkamali po kayo. Ito po ang Patriarka. Siya ang Grandmaster ng templo mula 1000 taon na ang nakaraan. Kalokohan. Larong isa siyang zombie. Puno siya ng madilim na enerhiya. Tama, hindi pwedeng dungisan ng zombie ang banal na lugar. Grandmaster, paano ka napasama sa ganoong nilalang? Ang Patriarka ay dating Grandmaster mula 1000 taon na ang nakalipas. Hindi nagtagumpay sa tribulation, naging zombie. Matino siya, at tinulungan pa tayong malutas ang krisis sa lungsod ng dagat. Grandmaster, paano mo nabibigyan ng katuwiran ang isang zombie? Kahit dati siyang Grandmaster, ngayon isa na siyang zombie, hindi siya dapat makapasok dito kahit isang hakbang.
Yesue, zombie pa rin siya kahit noon pa siya Grandmaster. Kahit siya ay Grandmaster noon, ngayon, isa siyang nilalang ng kasamaan. Umalis ka na ngayon dahil dati kang Grandmaster. Hindi kita papatayin. Sobra ka na, dakilang matanda, kahit naging zombie si Patriarka, nangibabaw pa rin ang kanyang isip. Iniligtas niya ang mahigit 1,000,000 sa lungsod ng dagat. Ang Blood Moon cult ay mahina lang talaga. Ang pagliligtas sa Sea City ay dahil din kay matandang Grandmaster. Anong kinalaman ng zombie dyan? Binabaliktad mo ang katotohanan. Lumalaban ka na sa matanda, pumunta ka sa hall ng parusa at tumanggap ng penalty. Sobra ka na, ang Patriarka ay mataas na tao ng ating bahay. Hindi ka dapat mang-insulto ng ganun. Nan. Sino ang namamahala dito? Bakit kahit sino ay pwedeng pumasok-pasok dito sa templo? Nasaan ang mga tagapagtanggol natin? Hulihin siya para sa akin. Mas matapang ka pa yata, Zhang Danyu. Dahil ba hindi ko pa ikaw nabugbog nitong mga taon ng pag-iisa ko? Hindi mo na alam ang lugar mo? Gusto mong bugbugin kita sa harap ng lahat? Zhang Zaiwei, ito ang templo. Ikaw ang Grandmaster, hindi siga sa kalsada. Pasensya na, Patriarka. Kasalanan ko po ito. Okay lang, bata pa sila. Turuan mo na lang ng aral. Bakit mo ako tuturuan? Isa kang zombie. Nan. Malakas ang lakas ng dakilang matanda. Parang pangwalo siya sa mga nakakita ng multo. Ang totoong enerhiya ng ating Grandmaster ay malakas laban sa kasamaan. Gusto kong makita kung paano siya papasok. Siya pa rin ang Patriarka. Hindi ba masama kung lalabanan siya? Isang zombie lang na nakasuot ng purple robe. Nagpapa-Grandmaster agad. Maniniwala ka ba? Nan. Hindi gagalaw si Zhang Zaiwei. Gusto kong makita kung paano papasok ang zombie na yan. Nan. Sinubukan niyang harapin ang Golden Light Spell. Akala niya napakahusay na niya. Impossible. Bakit mo natanggap ang Golden Light Spell ko? Mahina ang spell mo. Masyadong mahina. Thunder Command. Mga espiritu, magpakita. Langit sa taas, lupa sa baba, impyerno. Parang nakita ko na ito noon. Meron pa bang pipigil sa pagpapasok ng Patriarka? Kahit talunin mo ako, hindi mo mababago ang katotohanan. Ngayon, hindi ka man lang isang tao ng dao. Anong karapatan mong pumasok sa templo ng Tianxi? Banal na lugar ng dao. Pero ang Celestial Master ay isang zombie na hindi marunong ng dao. Kapag kumalat to, pagtatawanan tayo ng ibang sekta. Ang zombie ng ninuno ay isang malas na nilalang. Ito pa rin ay banal na lugar ng dao. Tama ang sinabi ng Grand Elder. Kung gusto mong magretiro, kayang ibigay ng templo ng Tianxi ang pera. Ihahanap ka ng pinakamagandang retirement home. Kung gusto mong manatili dito para swertehin sa espiritu, walang chance. Sinasabi mong wala akong abilidad sa dao. Baka noon marunong pa ang ninuno. Pero ngayon ay isang zombie na siya. Langit at lupa, misteryo ng simula. Pinagmula ng lahat ng hangin. Maraming pagsasanay sa kalamidad. Natamo ang mahika. Ito ang Jinsu ang spell. Paano ka, isang zombie, marunong ng Jinsu ang spell? Zombie na nagpapagana ng Dao Magic. At pula pa ang liwanag, hindi ba dapat kulay ginto ang Jinsu ang spell? Pulang Jinsu ang spell. Yun ang sinasabing pinakamataas na anyo ng Jinsu ang spell ayon sa aklat. Mas malakas pa sa dating Celestial Master yan Simula't simula, Celestial Master talaga ako. Kaya marunong ng Jinsu ang spell, anong nakakagulat dun? Kayo kasi makitid ang tingin, walang alam. Kaya walang asenso ang templo ng Tianxi nitong pa. Ang pulang Jinsu ang spell ay haka-haka lang. Sino bang sayo kung totoo dari? Nga aga, paano mo mapapatunayan na hindi fake yan? Nico Celestial Master normal lang na Jinsu ang spell lang ang kaya. Utos ng kulog, apoy ng supladong espiritu, umaabot hanggang langit at bumaba sa impyerno. Ito ang lightning curse. Mas malawak pa sakop kaysa kay Psechang Zhang Zaiwei. Kumakapal sakop ang buong templo ng Tianxi ang lightning curse. Ngayon ko lang nakita yan. Sapat na wild na yung pulang Jinsu ang spell. Paano pa kaya nakapag-cast siya ng ganitong kalaking lightning curse? Hindi to posible, sigurado simpleng spell lang to ng pagpapaulan. Ang lakas nito, parang kalamidad na. Ulto-kontrolado ang kidlat. Lahat tumama sa Grand Elder. Talagang karapat-dapat kagayahin ni Zhang Daoling na ninuno. Isang Celestial Master na umakyat sa langit. Kahit naging zombie, sobrang lakas pa rin. May nagdududa pa ba kung pwede pang manatili ako dito? Maligayang pagbabalik ni Nuno. Maligayang pagbabalik ni Nuno. Maligayang pagbabalik ni Nuno. Ni Nuno, yung kaninang Grand Elder, ang tunay niyang pangalan ay Zhang Danyu. Sabay kami lumaki at nag-practice. Magaling talaga siya. Pero siya lagi pangalawa, ako lagi ang nangunguna. Ang sama na ng loob niya noong pa. Gusto niya talagang maging Celestial Master. Hindi kanya gusto. Una, dahil zombie ka.
Pangalawa, kasi baka tumibay pa ang posisyon ko dahil sa'yo. Wala na siyang pag-asa. Makipot ang pag-iisip. Masyadong seloso. Kung mag-behave lang siya ng maayos, hindi ko na siya papansinin. Pero kung magpasimuno pa siya, willing akong paalalahanan ulit siya. Ninuno, napakalakas mo. Siyempre, hindi ka natatakot. Pero matagal na ring nagtrabaho si Grand Elder sa templo. Maraming elder at disciple ang napabuti niya. May tao siya sa library at sa pet laboratory. Kung gusto niyong magbasa ng libro o kumuha ng gamit, siguradong may haharang. Kung kailangan niyo ng tulong ni Nuno, sabihan mo lang ako ng maaga. Ipapadala ko ang tao ko para ayusin. Shuxin, Zaiwen. Pero meron kang di pa maintindihan. Ni Nuno, turuan mo po ako. Ang gusto ko, wala pang nakakaharang sakin. Hindi mo siya kayang pigilan, lalo na si Zhang Danyu. Ninuno, lateral ready na ako. Naabot ko na ang ika-4 na antas. Salamat po sa ibinigay mong elixir. Smooth ang tagumpay ko sa pag-level up. Maging ang Dao mental method ko ay lumalim na rin. Ngayon, mas webe ang daloy ng power ko. Ayos, may potential ka. Hindi ka nakakahiya sa templo ng Tianxi. Sige, ituloy mo lang. Relax ka lang Ninuno, aalis na ako. Matutulog na ang matatanda. Nan, si Zhang Qianyu yun, di ba? Ilang araw lang di nagkita. Lalo pang naging maangas. Ngayon utusan siya nung zombie na yun. Angas talaga. Sobrang proud pa siya na alipin siya ng zombie. Huwag mong isipin na magaling ka na dahil may kakampi ka. Si Ninuno ay isang senior 1000 taon na ang nakaraan. Niligtas na niya ang maraming tao. Karangalan ko siyang sundan. Hindi nakakahiya yun. Inaapi na naman ni Zhang Hao si Tianyu. Mayabang lang siya kasi tatay niya si Grand Elder. Kami hirap sa ibaba, sumasabak sa missions. Nagkakama ng resources para mag-level up. Siya relax lang, may pinakamagandang resources agad. Ang dami na niyang kinain na rare herbs. Hindi pa rin niya matapatan si Tianyu. Ano ngayon, ba't mayabang siya? Zhang Tianyu, huwag mong akalain na kakaiba ka na dahil may kakampi kang zombie. Isa ka lang ulilang walang magulang. Habang buhay kang walang kwenta. Walang pag-asa habang buhay. Hahaha, tingnan mo itsura niya. Hahaha. Hindi na makapagsalita. Alam niya kasing walang kwenta siya. Alamin mo ang lugar mo. Habang buhay kang inutil. Bitawan mo ang kamay ko. Kung hindi, puputulin ko yan. Sino ka ba? Hayop ka. Bakit? Dito ka magdidikta sa templo ng Tianxi. Ako si Zhang Long, Special Investigator ng 749 Bureau dito sa templo. Cap Zhang Long, ba't ka nandito? Dadaan lang sana ako kay Ginoong Zhang. Nagkataon lang, nakita kong inaapi ka. Walang umaapi sa akin. Tara na, sasamahan kita kay Ninuno. Akala ko kung sino, bigating tao pala. Yun pala, tagapangalaga lang ng kabayo. Lakas pa ng loob magyabang dito. Ito ay templo ng Tianxi. Hindi ito lugar mo. Umalis ka na. Sobrang mayabang nga sila. Walang kwenta, may reklamo pa. Gusto mo, tirahin mo ako. Ako ay Special Envoy ng 749 Bureau. May dalang emergency order mula sa departamento. Sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kakaiba, may karapatan kaming supuin ang sino mang nagbabalak sirain ang kaayusan. Pagsuway o panlalait sa 749 Bureau at pagbabanta sa mahahalagang tao na humaharap sa anomalya. Ang sinabi mo kanina, binastos mo si Ginoong Zhang at si Tenyu. Lumabag ka na sa patakaran. Pwede na kitang gamitan ng puwersa. 4 na antas ka lang naman na nakakita ng anomalya. Nagkakalakas ka na dito sa templo ng Tianxi. Subukan mo, galawin mo ako. Mas nakakatakot ang killing aura niya kaysa sa nakita kong anomalya. Si Zhang Hao ay antas 4 din naman. Pero naihi siya sa takot. Talaga namang walang kwenta. Ang 749 Bureau, lagi ang nakikipaglaban sa mga anomalya. Natural, matindi talaga ang killing aura nila. Tulad mo, umaasa lang sa koneksyon sa pamilya. May yabang pang ilalaban sa harap ko. May lakas ng loob pang pagtawanan si Tianyu. Siya kayang lumaban mag-isa sa anomalya at Black Magician, ikaw puro pananakot lang sa sarili mong mga kasama. Isang aura pa lang para ka nang napunta sa lower realm. Kung ikukumpara kay Tianyu, malayong malayo ka pa. Noong labanan sa pagtatanggol sa Haicheng, si Zhang Tianyu gamit ang kanyang ikatlong antas. Nag-isa ng mag-isa ng 3 ika-4 na antas na kasapi ng Blood Moon Cult. Tinulungan si Ginoong Zhang labanan ang napakaraming zombie. Maraming inosente ang naligtas niya. Malaking kontribusyon ang binigay niya. Ang medalya ng karangalan na ito, special award mula sa 749 Bureau sa kanya. Sino sa inyo may karapatang pagtawanan siya? Grabe, ang galing pala ni Tianyu Shidi. Kami nga, nakapatay lang ng first level na nakakatakot, okay na. Mag-isa niyang pinatay ang 3 fourth level. Astig siya sobra. Si Zhang Qianyu, nagawa talaga niyang mag-isa patayin ang 3 fourth level. Ang lupet niya. Umangat siya dahil sa sarili niyang lakas. Yung iba, puro pananakot lang ang alam. Sino ba talagang tunay na inutil?
Giant Tianyu, maghintay ka lang. Tanggapin mo to, deserve mo yan. Dalhin mo ako kay M.S. Hang. Oh, ilang araw pa lang tayong hindi nagkita. Namimiss na agad ako ni Direktor Wang Yuha. Galing ako, utos ng mga leader ng 749. Nag-lose control ang Fengdu Ghost Gate. Nais naming anyayahan ang lahat ng sekta para magsanib pwersa. Pinadala talaga ako ng taas para personal kang imbitahan. Ano ba ang Fengdu Ghost Gate? Isa ito sa mga pinagmulan ng apokalips ng mga nakakatakot. May gate doon ng multo na hindi talaga maisara. Dati, solo lang ng 749 bureau ang pagkontrol dyan. Pero ngayong riot na to, pinakagrabe sa kasaysayan. Lahat ng sekta at 749 bureau, pinadala na ang pinakamagaling nila. Pero malaki ang casualties. May nakuha kaming balita, yung East Camp Base at Blood Moon Cult gusto sumingit din. Gusto nilang kunin ang pinagmulan ng mga nakakatakot sa loob ng Ghost Gate. Pag nagtagumpay sila, sobrang sama ng pwedeng mangyari. Sana tumulong ka, pigilan ang plano ng East Camp at Blood Moon Cult. Pag nagtagumpay sila, Master Ancestor, sila naman ang magiging bantang malaki sa atin sa China. Mga natirang kasapi ng Blood Moon Cult plus mga Hapons pa. Nagulat akong nagsama yung dalawang grupo. Tila parang perfect match pa sila dyan. Pag sumali ka, magbibigay ang 749 bureau ng sobrang laking gantimpala. Pipili ka ng high level na resources at pills. Lahat ng makukuhang resources sa Ghost Gate, sa'yo na. Kailan aalis? Ngayon. Kumpleto na ang tao. Umpisa na sana ang meeting. Sandali. Ganito ka-importanteng meeting. Bakit wala si Zhang Zaiwei? Tao lang na bagito ang pinapadala ng Qianxi Mansion ha? Elder Tang, ito nga pala ang Master Ancestor ng Qianxi Mansion. Tahimik ka dyan. Wala ka pang karapatang magsalita dito. Narinig ko, nakahanap daw ulit ng zombie ancestor ang Qianxi Mansion. Ito na ba iyon? Hayaan mong zombie sumali sa suppression ng Ghost Gate. Pambabastos yan sa lahat sa righteous path. Ayoko sumali ang zombie na iyan. Paano kung kakampi pala siya sa mga nakakatakot? Nung lumaban sa Blood Moon Cult, at niligtas ang milyon-milyon sa Haicheng. Nasaan kayo noon? Walang respeto. Si M.E. Hizhang ang bayani sa pakikipaglaban sa Blood Moon Cult. Dahil sa tulong niya, mas mataas ang chance nating manalo. Masama ang zombie. Di na magbabago yan. Pwede bang sumama yan sa amin sa laban? Paano kung biglang kumampi siya sa kalaban? Sino sasalo sa consequence nun? Tama si Elder Tang. Sobrang delikado. Si Master Ancestor, Tiyo siya ni Zhang Hao mula sa Tangshan. Siguradong nandito siya para pumabor sa mga elder nila. Kaya pala sobrang ingay niya. Nag-uusap pa tayo paano supuin ang Ghost Gate. Siya ang daldal ng daldal. Yung suot mo, parang walis tambo lang ah. Akala ko pa naman importanteng tao. Trapo palang clone pala sa circus. Zombie lang na ito, nagdadahas pa sa akin. Ako pa yung mayabang. Sure ka ba dyan? Grabe, ininsulto pa si Elder Tang. Si Tangshan, ayaw na ayaw mapahiya yan. May maganda tayong panoorin dito. Mukhang naubos na tao sa Tianxi Mansion ah. Zombie lang ang pinadala. Nasaan si Zhang Zaiwei? Papalabasin niyo siya para magsalita. Nandito ako para ayusin ang Ghost Gate, hindi para makinig sa kabalbalan mo. Leche ka, gusto mo mamatay? Tigilan mong pagyayabang, kung astig ka, patayin mo ko. Pati si Zhang Zaiwei, di siya ganun magsalita sa akin. Huwag kang magmagaling dyan. Ano bang laban mo? Kumpara mo sarili mo kay Zhang Zaiwei. Hindi ka bagay. Ako ay walong tribulation na ang dinaanan. Zombie, kaya mo bang lumaban sa akin? Naligo ka ba bago lumabas? Ang tapang ng sinabi mo ah. Ay nako. Ah, hindi lang ako 8-headed Jade Master. Bihasa rin ako sa secret weapons ng tangklan. Ngayon, ipapalasap ko sa iyo ang lakas ng tangklan ko. Elder Tang, wag boss, relax lang. Walang mangyayari kay Master Ancestor. Ang gas ni Elder Tang, patay na ang zombie na yan. Ang laso ng tangklan, #1 sa mundo. Kahit zombie, hindi tatagal yan. Yung makamandag nitong Vine, lampas level 8 na. Mas brutal pa ang laso ng tangklan. Mukhang lagot ang zombie. Ikaw, halimaw ka. Pwede ka pang lumuhod ngayon at humingi ng tawad. Kung lalaban ka, labanan mo. Kung hindi, umalis ka na ngayon. Patay ka na, Vine's attack. Natulala siya, natrap ng lason kong Vines. Kahit hari pa, patay dyan. Magaling ang skills mo ah. Pwede na kayong magbukas ng SP ang tangklan. Siguradong yayaman kayo dyan. Hindi totoo to. Kahit level 8, kaya sirain ng totem ko ang defense. Bakit parang wala ka man lang nangyari?
In pipeline, kahit mataas na antas ng mahiwagang entidad, kayang durugin ng aking barangay vines. Bakit parang hindi ka tinamaan? Si Veggie, todo atake na. Walang galos. Grabe naman, sobrang tibay ng katawan nitong zombie na to. Kahit yung alamat na hindi natutunaw na buto. Hindi nga ganito kalupit. Baka mas malakas pa siya kay Lolo Tianchi. Dahil malakas ako. At kayo, sobrang hina. Sobrang hina nyo, hindi nyo maisip totoong lakas ko. Huwag kang magmalaki. Pinakamalakas sa tangmen hindi mga mahiwaga, kundi mga laso na sandata. Heh! Ngayong araw palalasahan kita ng tunay na lakas ng tangmen. Yan ang ulan ng lihim na karayom. Si Elder Tang, seryoso na. Mabilis lumipad ang mga karayom ng ulan ng lihim. Halos imposible iwasan. May iba't ibang lason bawat karayom. Ni Diyos, hirap iligtas. Hahaha, kahit gaano katibay katawan mo, siguradong patay ka. Ito ang una at pinakamalakas naming lihim na sandata. Ulan ng lihim na karayom. Bawat karayom may nakakamatay na lason. Kahit si Zhang Ziwei andito, lalayuan din niya yan. Lalo ka na, zombie lang. Tama, itong ulan ng lihim na karayom ay kayamanan ng tangmen. Lason na walang lunas. 3 hinga lang, tunaw ka na. Ginamit na ni Elder Tang ito noon. 3 hinga, pinatay ang isang 8 DV level na halimaw. Sikat sa buong mundo ang kakayahan ni Elder Tang sa mga lihim na sandata. Narinig ko, isang protector ng Blood Moon Sect. Diyan din namatay. Miserableng namatay siya. Kaya daw nabulok pati aura protection. Pangwantra talaga sa mga matitibay na katawan. Pati kaluluwa tinatamaan. Patay na itong zombie. Lumipas na 3 hinga, siguradong patay na yan sa lason. Sayang at sobrang lakas ng sandata ng tangmen. Gusto ko sana makita paano siya magyabang. Kilala ang lason ng tangmen, sikat sa buong mundo, si Shizu. Naniniwala ako kay Shizu. Impossible to. Anong klaseng itim na kapangyarihan to? Walang kwentang sinasabi mo. Ang ginamit ko ay tunay na gintong liwanag mantra ng Tianchi Mansion. At kulay pulang gintong liwanag mantra pa. Isang zombie, paano ka magkakaroon ng purong yang na mantra? At pula pa talaga. Grabe, ang lakas masyado. Napigilan pa yung ulan ng lihim na karayom. Kwento daw si Ancestors ang daoling ng hulugang Tianchi. Kayang gamitin ang pulang gintong liwanag mantra. Akala ko dati kwento. Totoo pala. Siya nga ba tunay na tagapagmana ng Tianchi Mansion? May ibang moves ka pa ba dyan? Kung wala na, ako naman. Kundi lang sa tibay ng katawan at gintong liwanag mantra. Kaya niya natanggihan mga atake natin. Mga zombie, puro lason lang din laban. Isa tangmen, eksperto kami sa lason. Walang epekto lason mo sakin. Tama, zombie madali basahin ang galaw. Di makakasakit kay Elder Tang. Utusan ng kidlat, tawagin ang mga espiritu. Konekta sa taas, abot hanggang impyerno. Ano, yan ang lightning spell. Paano? Mas malakas ang kapangyarihan kaysa kay Lolo Tianchi. Pinakamataas na kidlat ng Tianchi Mansion. Dapat lang sa may sobrang lakas. Sino talaga siya? Salamat, Sir Zhang, sa awa nyo. Ako si Tangshan, medyo napalampas. Nainsulto ko kayo. Sa bag na ito, ang aming alay mula sa Tangshan. Sana patawarin niyo siya minsan lang. May utang pa siyang swedlong. Pag nagising, siya mismo pupunta sa Tianchi Mansion para magmano. Pag gumaling siya, ako mismo magdadala sa kanya upang overseeing humingi ng tawad. Meron pa bang gusto sumalungat sa akin? O skeleton, hindi ako bagay sa Ghost Gate. Sir Zhang, napakalakas mo, hindi namin alam sino ka talaga. Kaya mong gamitin ang pulang gintong liwanag at pinakamalakas na kidlat. Paano ka magiging mahiwaga lang? Tunay kang Tianchi. May tulong ka, siguradong tahimik na Ghost Gate. Dati kahit may mga mahiwaga, kontrolado pa rin ang sitwasyon. Basta mapatay ang ilan, kakalma na ulit Ghost Gate. Pero ngayon, di mapatahimik ang Ghost Gate. Baka may mulit na Ghost King sa loob. Ibig sabihin, 8 DV level pala siya. Kailangan ba talaga ng ganito karaming tao? Iba ang Ghost King ngayon. Nasa tuktok ng 8 DV level, may kakaibang galing. Normal na tao, siguradong talo. Hanggat buhay Ghost King, patuloy kukuha ng massive na helpers. Dati, kahit pangkaraniwang baji na mahiwaga, 3 sa mga baji pinapadala namin. 15 kasama pa para mapatay. Gaano ba talaga siya kalakas ngayon? Di namin sure gaano katindi. Nakakatakot sobra. Basta mapatay lang Ghost King, walang clout mga mahiwaga. Tiyak titigil ang gulo. Hahatiin kami sa grupo. Maghahanap ng Ghost King. Basta't below 8 DD level, prioridad buhay. Sino unang makakita, magbigay ng signal. Mga 8 DD level na malalakas, atake muna. Pag kumpleto na, sama-samang lumusob.
Nakakainis din, dami pahirap. Sir Zhang, wala rin kaming choice. Matalino sobra ang Ghost King, likas na tuso. Nga, Sir Zhang. Ang dami ring malalakas sa loob ng Ghost Gate. Delikado kung sumugod bigla. Sobrang yabang pa rin. Kahit malakas, hindi pwedeng magkampante. Baka may pangontra sa zombie sa iyong loob. Baka ikaw pa ang pipilin. May balita kami. Blood Moon Sect at Cons ng at East Base, sumiksik na sa Ghost Gate. Hindi pa alam anong plano nila. Mag-ingat ang lahat. Ayos din, dumating naman. Saktong sabay natin solusyonan. Ah, ehnan. Ehnan. Kakapasok pa lang, apat na agad ang mahiwaga. Dito pa lang sa Slack, madami na. Habang farm ng farm, lalong lumalakas ang kalaban. Kaya hanapin na natin agad ang Ghost King. Patayin natin. Shizu, sobrang lakas ng mga mahiwaga dito. Wala akong poise below 5 TV level. Maubos na chakra, pati lakas namin. Kung lalalim pa, pabigat lang kami sayo. Di ko naman kayo extra kung busit lang talaga. Tamang-tama, pampalevel up nyo to. Pag malakas ang kalaban, ako sagot diyan. Basta na riyan si Shizu. Walang takot, tirahin na. Ah, may mga kakaiba pa dito. Parang di nyo na kaya fields. Sige, dagdagan ko palakas nyo. Grabe ang lakas nito, ramdam ko. Nakakatakot na ang lakas ko. Hihi. Yo, kumusta pakiramdam mo ngayon? Ito ang tunay bear in mind ng lakas. Ramdam ko. Feeling ko pati si Tangshan, patataubin ko. Hustisya para sa Tangshan, dapat pagbayaran ng zombie yun ng doble. Tama ang leader, dapat pakitaan natin siya. Bakit may kulog sa Chris ng Ghost Gate? Tama. Na, hindi ba 4 TV level lang yung dalawa? Paano sila pumapatay ng malalakas? Parang pumapatay ng manok, nakakatakot. Ah, ito ang lakas ng zombie. Nagagawa pa niyang gamitin sa iba. Tungkol sa paghihiganti, sa tingin ko, tigilan na lang natin. Sapat na. Ang matalinong tao, kahit lumipas ang 10 taon, pwede pa rin gumanti. Unahin natin supuin ang Ghost Gate. Ah, ano? Taga-anong grupo kayo? Nagmamalaki kayong harangin ang daan ng tangmen? Tabi dyan agad. Kung hindi, wag niyo akong sisihin. Nan, talaga, Blood Moon Leader, nagpakita ka pa. Kulos. Wikang hapon. Hindi kayo quiet ng Blood Moon Sect. Taga Tokyo Base kayo. Ako mismo ang pangunahing onyoji ng Tokyo Base. Ang Blood Moon Sect ay piyon lang dito sa China. Malawak at mayaman ang China. Maraming kakaibang nangyayari dito. Dito mahuhusay tayong palakasin ang sarili. Kayo mang dayo, ang lalakas ng loob niyong manggulo dito sa China. Akala niyo bang walang susugod sa inyo? Patayin sila. Ang lalakas ng aura ng mga ito. Lahat sila, higit pa sa ikapitong antas. Nan. Anong dapat ikatakot? Ako, nasa rurok ng ikawalong antas. Puro 7th level elders kasama ko. Hindi rin madaling pakialaman ang tangmen. Patayin ang mga mananakop na ito. Kayo ang dahilan ng Ghost Gate Riot. Tama, ginamit ko ang lihim na kasanayan para dayain ang Ghost Gate. Para lumabas ang katauhan ng Ghost King. Para mapalakas ang bansa namin. Basta makuha ang kapangyarihan ng Ghost King. Akin na ang buong China. Mga Hapon, nagpakasiguro kayong magsamantala dito sa China. Mamamatay kayong lahat. Akala niyo walang makakatalo sa inyo. Iya. Yi. Nan. Ingat. Nakalalason ang hamog na iyan.
Kayang-kaya yan, uminom lang ng antidote pill. Ingat lang sa pagharap, walang bisa, ang lason ko'y walang lunas sa mundo. Pati ang tangmen ay di makakaya ng labanan. Mamatay na kayo rito, kahit maliit na bansa pa kayo. Lalaban pa rin at mamamatay dito sa China. Nan, may galaw sa unahan. Bakit ganyan kayo nasaktan, sabi nila? Pininsala kami ng mga anomalya at mabigat na enerhiya. Di maglalaban-laban ang iba't ibang sekreto. Ibig sabihin, nakasalubong kayo ng mga Blood Moon sect. Mga taga-Tokyo base nga sila. Ang pinuno nilang siya mismong Blood Moon leader. Isang onyoji mula Tokyo. Malalim ang kapangyarihan niya. Hindi ko siya kayang labanan. Lumaban kami hanggat kaya, pero walang laban sa kanya. Balak ko sana maghiganti kay Ginoong Zhang. Sobrang yabang ko pala. Pinigil ni Ginoong Zhang ang mga Hapon. Hindi pwedeng hayaan silang manggulo sa China. Kainin na. Huwag nang sayangin. Salamat, Ginoong Zhang. Naunawaan ko na. Wala na akong gamot na tutulong. Sabi ng guro, kainin mo lang. Ang dami mong sinabi. Ayos. Gumaling lahat ng sugat ko. Pati shield hand, gumaling na. Anong klaseng mahiwagang pill yan? Ang lakas ng epekto, ang galing. Kahit top healing pill ng tangmen, hindi makakatalo rito. Bigay niyo sa tao niyong nasugatan. Basta humihinga pa, pwedeng iligtas. Utak ni Ginoong Zhang ang nagligtas sa amin. Hindi nila makakalimutan ito. Ginoong Zhang, gusto naming sumama laban sa mga Hapon. Tara na. Nagulat ako, buhay pa kayo. Kung hindi naming papatayin ang gaya mong Hapones, paano kami mamamatay ng hindi kontento? Nakakainis ka, Zhang Tiandao. Sigurado ako, ikaw na naman ang dahilan kaya pumalpak ang plano ko. Ngayong araw, mamamatay kayo lahat. Walang pwedeng humarang sa akin. Anong lakas to? Grabe, aura ito ng 9th level anomaly. Impossible. Harap niya pa lang, wala na akong lakas loob humawak ng espada. Master, ang lakas ng Orochi. Hahaha, habang may Orochi, walang makakalayo sa inyo. Gagawin ko kayong lahat na pagkain ng ahas. Napakatindi cause ng enerhiyang ito. Baka ito'y mula sa kakaiba ng siyam na daigdig. Tapos na tayo kung may nangyaring masama sa siyam na daigdig. Tayo, mukhang mamamatay tayong lahat dito. Sa teorya, 8 don lang dapat sa mundong ito. Bakit may pang-foot na siyam na daigdig? Bakit may siyam na level na kakaiba? Kasi ang makapangyarihang ahas ay isang Diyos. Diyos lang ang kayang abutin ang lampas siyam na antas. Ang bilis ng paghilom niya. Interesante. Ikaw lang. Gusto mong saktan ang Diyos? Kahit gaano kalakas ang iyong pulang gintong spell. Hindi mo matatalo ang bilis ng paghilom ng Yamata no Orochi. Mamamatay ka ngayon, sigurado yan. Walang tatalo kay Yamata no Orochi. Lahat, tumabi kayo. Ang pinsala ng gintong spell, hindi sapat ang bilis. Gamitin ko na lang ang Thunder Magic ko. Malapit ka nang mamatay, nananaginip ka pa. Thunder Magic lang ay para sa Sok. Kahit gamit ang kapangyarihan ng Diyos, imposibleng matalo siya. Diyos na talaga ang Yamata no Orochi. Walang saysay yan. Hindi mo kayang saktan ang ahas. Sino ang nagsabing part lang ang Thunder Magic ko? Pulang kidlat ng Diyos. Anong nangyayari dito? Impossible ito. Bakit pula ang kidlat ng Diyos? Nakakatakot ang traits ng enerhiyang ito. Mas malakas pa kaysa transmission ng Yamata no Orochi. Disi ko pa narinig na may ganito sa China. Marami ka pang hindi nakikita. Alam mo ba, ito ay sinaunang kidlat ng yung Diyos ng Thunder na kayang magkari ng kidlat na pantanggal ng umakata. Pinagplanuhan ko ng husto ang Yamata no Orochi ko. Paano ako matatalo? Huwag ka munang sumigaw. Kakastart pa lang nito. Kahit anong mangyari sa Yamata no Orochi, hindi rin kayo panalo. Ready na ako kahit paano. Ang China nyo ay nakatakdang bumagsak. May mga tao na ako sa Dragon Vein ng China. May spell altar na. Pag dinurog ko ito, ay activate ang altar. Masisira namin ang inyong Dragon Vein. Wala nang Dragon Spirit na mag-iingat sa China. Malululon kayo ng bandang kakaiba. Ang tapang nyo ha. Mga lakas loob nyong galawin ang Dragon Vein namin. Pakawalan nyo ako. Hindi ko naaangkinin ang Dragon Vein nyo, pwede ba? Akala mo di ako handa? Gamit lang itong tricks nyo, pero hindi kayang sirain ang Dragon Vein. Isa ka lang zombie, hindi mo pwedeng malaman ang path ng Dragon Vein. Sobrang complication ng Dragon Vein. Pati master nyo hindi fully alam yan. Tama na sa pagpapanggap. Kung gusto mong mamatay, akin na to. Impossible to. Bakit walang nangyayari? Nasaan na ang mga tao ko? Bakit hindi gumana ang altar?
Buti na lang sinabi agad ni Master ang lugar. Dahil dyan, napigilan natin ang plano. Ang galing talaga ni Master Zhang bilang tagaplano. Hindi pa nakakaatake ang mga kulto, nahuli na agad. Ibig ba sabihin, alam mo na ang balak ko? Dinaya mo Guan? Kaya mo ako dinala dito. Agad akong naghanda. Matagal nang Risingyo nilulusob ang supang Dragon Vein ng China. 1,000 taon na kitang kalaban. Alam na alam ko galawan nyo. Isipin mo, bakit ako pumunta ng Ghost Gate nang wala si Isang Zaiwei? 2 lang ang event ko nadala. Ano ibig mong sabihin? Alam mo ba taktika ng pagpapalit ng Yell? Ikaw ang nanakaw sa China. Ganito kagandang chance. Siyempre atakihin ko ang base mo. Andyan na ang templo ng mga master ng China. Takbo tayo. Bilis, sobrang lakas nila. Lahat ng lakas natin nasa China na eh. Wala na talagang story pwedeng humarang sa kanila. Bug Bruce. Makikipaglaban na ako sa'yo. Kahit mamatay ako, isasama pa rin kita. Kung sino man ang sumuway sa China, pasasapitin namin ng parusa, kahit malayo pa.